Ayun guys, welcome back sa ating final part ng ating RDS encryption series. So, ayan, tapos na yung ating creation ng copy na encrypted snapshot. So, ayan, available na siya. Make sure na yung isi-select nyo is yung encrypted Okay, so ang task number 5 natin is i-restore naman natin tong snapshot na to as an actual database. So parang gagawa tayo ng database using this snapshot kasi ito na nga encrypted, di ba? Okay. So actions and the restore snapshot. So again guys, etong gagawin natin is parang magke-create tayo ng another database. Kung naalala nyo sa part 1, di ba? Ganun yung ginawa natin. And same flow lang siya basically. So wag niyong kakalimutan to yung availability and durability. Single DB instance lang muna tayo. Wag tayo munang gagamit ng multi-AZ. Actually, ang multi-AZ or multi-availability zone, okay siya, no? Kasi magkakaroon ka ng other instances or backups sa iba't ibang lugar or iba't ibang availability zone. So nagpo-provide yan sa atin ng high availability and high resiliency. But that's for another topic. Dito muna tayo sa ating encryption. So as I've said, fill up lang natin to as creating yung ating usual creation ng database. So standard classes, igawin natin siyang burstable for this one, no? Para may T cases. Again, free tier pa rin naman to. Then follow lang natin siya. And kung makikita nyo dito sa pinakadulo, makikita nyo yung ginawa natin. Yung encryption niya naka-check na siya. So ito yung gusto nating ma-achieve, di ba? So after nyan, i-restore lang natin yung DB instance. Okay? So it will take a while ulit to create. Ayan, as I've said, ayan yung ano. So test DB encryption yan. So to cut the long story short guys, marami pang task after this. Syempre pagkatapos mo mag-create, papalitan mo pa to ng name kasi yun na yung gagawin mong main mo, 'di ba? Main DB mo. Tapos ite-take note mo pa yung kanyang connectivity, yung kanyang port, endpoint. Syempre endpoint mahalaga yan kasi diyan ka kumo-connect. And yun, wag nyo rin kalimutan na delete yung unencrypted kasi so let's say natapos na to, tapos siya mag-create, so meron ka ng 2 DB. Ang gagawin mo dyan, i-rename mo para ito na yung maging test DB mo. Ganun lang siya. Tapos kung may mga endpoints kayo, syempre papalitan nyo yun kung may mga application kayo na kumo-connect doon, di ba? So yun lang yung mga part na gagawin nyo after nung restoration. Pero ang important part dito is, ayan, nakapag-create tayo ng database instance from an existing test DB. So, imagine niyo na lang may data to pero hindi siya encrypted. Pero nagawa niyo siya ng encrypted version. Ayun. Thank you very much guys and I hope na may tutunan kayo for this video. Thank you. Bye-bye.